Tatanong ko lang po, sino po ba yung tinutukoy niya na at papag-alitin ko ikaw at ang babae? Sino po ba yung babae na tinutukoy doon? Ang babae tinutukoy doon yung magdadala ng binhi. Ano? Di ba? Papagalitin ko ikaw at ang babae at ang kanyang binhi at ang iyong binhi. Ang kausap yung ahas, ano? Lalagyan nila ng Diyos ng, I will put enmity between thee and the woman. Pag-aawayin ikaw, pag-aawayin ko kayo ng babae, sabi ng Diyos doon sa ahas. Kasi sinumpa niya na nga yung ahas eh. Alam mo, yun eh, banal na away. Maglalagay ng Diyos, lagayan ng Diyos yun. Kasi pag hindi magagalit yung babae doon sa ahas, kaya nga niya naloko si Eva, nakipagkaibigan siya kay Eva eh. Di ba? Sinanay niya si Eva na nakikita siyang nakabitin doon bilang ahas sa puno ng bawal ng Diyos. Nagkaroon sila ng kumbaga friendly approach sa isa't isa, yung ahas at saka si Eva. Kaya niya nakumbinsi, kain ka niya, hindi masama yan, sabi nung ahas. Kaya since the time on, that will be the fall of humankind, para huwag totally mabagsak ang mga tao, I will put enmity between thee and the woman, sabi ng Diyos. Pag-aawain ko kayo. Originally, ang kausap doon si Eva, saka si yung ahas, ano? Pero may figurative meaning yun. May isa pang babae na magdadala ng binhi. At yun ay ang sinasabi sa Biblia na yung babaeng nakadamit ng araw. Ano? Basahin natin sa 12 ng Apokalipsis. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. May korona yung babae na yan. Ang kanyang korona, 12 bituin. Nararamtan siya ng araw, sa kanyang paa, nasa ilalim ng paa niya, ang buwan. Tapos, at siya'y nagdadalang tao, at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Ayun, yun ang sinasabing babae. May daladalang binhi, buntis. Yun ang sabi sa pasyon. Parating gugulat-gulat, yaong inang kulang palad, alapaap ng alapaap. Kaya pala gayon ang sindak, may demonyong ipanganganak, sabi sa pasyon. Mahaba lang usapan niyan, kapatid. Pero hindi si Maria yan, ha? Kasi nililigaw ng Katoliko si Maria daw yan. Hindi totoo yun. Figurative yun. Isang babaeng banal yun.